Isang mapagpalaya at magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Jonna Kristen M. Valdez at tatalakayin ko po ngayong umaga ang Good Manners and Right Conduct and Values Education Curriculum. Narito po ang aking balangkas ng pagtalakay ng shaping paper ng GMRC at Values Education. Mag-uumpisa po ako sa batayan ng asignatura, sa balangkas ng kurikulum, at sa ating gabay pang kurikulum. So saan po ba nagmula ang ating gagamitin o ang ating ginagamit na GMRC and Values Education Curriculum? Ito po ay nagmula sa ating RA 11476 na napirmahan o naging batas noong 2020. At ito ay ang tinatawag na GMRC and Values Education Act. Nakapaloob po sa batas na ito na tuwirang pinapalitan ng good manners and right conduct and values education ang edukasyon sa pagpapakatao. Ang good manners and right conduct po o ang GMRC ay ituturo para sa baitang 1 hanggang 6 o sa ating grade 1 hanggang grade 6 at ito ay integrated sa ating kindergarten curriculum. Ang ating values education naman po ay ituturo para sa ating baitang 7 to 10 o ikapito hanggang ikasampung baitang at ito ay iniintegrasyon sa ating senior high school curriculum. Para po sa ilalaang oras ng pagtuturo, nakasaad din po sa batas na ito ay katulad na rin sa ating mga core subjects, no? O yung tinatawag nating mga subject ng math, science, and English. So kung ang ilalaang oras po ay 1 oras sa bawat meeting, 5 beses sa isang linggo, gayon din po ang ilalaang oras para sa ating GMRC at Values Education. Nakapaloob din po sa ating RA 11476 yung ating tinatawag na whole school approach o yung pagtutulungan po ng ating paaralan, tahanan at komunidad upang mas matutuhan ng mga mag-aaral ang ating mga itinuturong pagpapahalaga. So dito po sa aking pagtalakay mamaya, bibigyan ko kayo ng ilan sa mga halimbawa na ating paggamit no, ng ating whole school approach. So ano po ba ngayon yung katangian ng ating GMRC at VE curriculum? No? So sa pagbuo po nito, kagaya nga po ng nabanggit ko, tayo po ay nakabatay sa RA 11476 at mayroon din po tayong mga nabuong pangunahing ideya o ang ating mga big ideas. Nagkaroon din po tayo ng paglalaan ng hanay ng lilinanging pagpapahalaga na kaiba doon sa ating nakasanayang kurikulum ng edukasyon sa pagpapakatao, no? Na mayroon po tayong nakalaan na hanay na lilinanging pagpapahalaga upang maging gabay natin, no? Maging makita natin ano yung focus ng mga pagpapahalaga na nais nating ituro sa ating mga mag-aaral. Nagkaroon din po tayo ng mas mahabang oras ng pagtuturo para sa GMRC at Values Education. Ang ating curriculum din po, makikita na ang DepEd Core Values at ito ay evident no, sa ating tema. Galing din po isinaalang-alang ang kognitibo, apektibo at asal ng mga mag-aaral sa pagtatasa. At ang pagbuo ng mga programa na makatutulong sa pagpapaigtingan ng pagtuturo at pagkatuto o ang ating whole school approach. Narito po ang ating balangkas ng kurikulum. Kapag tiningnan po ninyo, dito po sa gawing kanan, no, yung bilog, nakalagay po dito yung ating goal o yung ating layunin ng GMRC at VE curriculum. Ano po ba ito? Kabataang Pilipino na nagpapasya ng mapanagutan at kumikilos ng may wastong pag-uugali at pagkiling sa kabutihan at nagsasabuhay ng pagmamahal sa Diyos, sarili, pamilya, kapwa, kalikasan, bansa at sanlibutan tungo sa kabutihang panlahat. Kasunod po niyan, makikita natin ang ating core values, no? Simulan po natin sa makadiyos, makatao, makabansa, at makakalikasan. Sa ilalim po niyan, nakalagay din dito ang ating tema na ginamit sa ating kurikulo. Para po sa makadiyos, ang tema po ay pagmamahal sa Diyos.
Para po sa makatao, ang tema po ay pagmamahal sa sarili, pamilya at kapwa. Para po sa makakalikasan, nakalagay po diyan yung ating pagmamahal sa kalikasan. At para po sa makabansa, ang pagmamahal sa bayan at daigdig. Kasunod po na makikita sa balangkas ay ang ating mga macro skills, no? Dati po sa ating edukasyon sa pagpapakatao, natatapos tayo sa pagkilos. Ngunit dito po sa ating bagong curriculum ng GMRC at VE curriculum, tayo po ay matatapos o tayo po yung sa cycle po niya, tayo po ay magsasaalang-alang sa pagsasabuhay ng mga natututuhang pagpapahalaga. Kuumpisa po yan sa pag-unawa, pagsangguni, pagninilay, pagpapasya, pagkilos, at pagsasabuhay. At ito po ay inaasahan natin sa ating mga aralin. No? Hindi lamang po basta nasasagawa nila ang mga ah, behavior o magpapakita sila ng mga kilos, bagkus kailangan nila itong maipakita sa kanilang sariling pamumuhay. At makikita po natin yan sa takbo o doon sa flow ng ating mga lessons ngayon ng GMRC and Values Education. Kasunod po na makikita sa ating balangkas ay ang whole school approach, no? So dito po, binibigyan natin ng pagkakataon na magkaroon ng pag-uusap ang paaralan, ang ating mga tahanan, ang ating komunidad upang bumuo ng mga proyekto o mga gawain na tutulong upang mas matutuhan ng mga mag-aaral ang ating mga itinuturo sa loob ng classroom. Inaasahan po natin na sa mga darating na panahon, tayo po ay magkakaroon ng mga collaboration no, sa ating mga parents association, sa ating community, kung paano mapapaigting yung pagtuturo ng ating mga pagpapahalaga. Inaasahan po na ang mga paaralan ay bubuo ng mga proyekto. Halimbawa, kung maaaring magkaroon tayo ng parents orientation, parenting seminar, no, na magtuturo din sa ating mga magulang, no, at tutulong sa kanila upang maunawaan din nila kung ano yung ating ipinararating sa curriculum. Inaasahan po na makikiisa din ang komunidad dito sa ating gagawing mga proyektong ito. Kaya bago natin simulan o bago tayo pumalaot doon sa ating mga pagtuturo sa loob ng classroom, ini-establish din po ng ating mga guro, ng ating mga punong guro, no, ating mga partners, no, yung kanilang mga gawain upang mapag-usapan, makatulong po sila doon sa ating adhikain sa ating GMRC at VE curriculum. Lalong-lalo na yung pagpapatibay no nung kaalaman, nung natutuhan, nung mga pagpapahalaga sa ating mga mag-aaral. So makikita naman po sa ating balangkas curriculum yung ating mga batayan, no? Ang ating mga batayang legal, kasama po diyan ang ating 1987 Constitution ng Pilipinas, ang ating RA 11476 o ang GMRC and Values Education Act at ang Philippine Development Plan. Sinundan po yan ng mga batayang pangangailangan. Tiningnan po namin sa pagbuo ng kurikulum ang mga pangangailangan at katangian ng bata at kabataang Pilipino, mga pangangailangan ng bansa at daigdig, at ah, mga batayan na kung saan pinapakita kung ano ang konteksto no, ng mga mag-aaral na Pilipino. Kasunod din po diyan ang mga batayang filosofiya. Tayo po ay sumangguni. Tiningnan po natin no, ang personalismo at ang etika ng birtud. Gayon din ang mga gabay na teorya na nahati sa 5 bahagi o sa 5 grupo. Ang anthropological, psikolohikal, sosiolohikal, filosofikal at teknolohikal. Ngayon naman po ay bibigyang diin natin, ano-ano po ba yung mga pangunahing idea o yung ating mga big ideas na makikita sa ating GMRC at VE curriculum. Nariyan po ang dignidad,
Mapanagutang pagpapasya, pagkiling sa kabutihan, pagmamahal, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa kalikasan, pagmamalasakit sa kapaligiran, pagmamahal sa bayan, pakikiisa sa daigdig at kabutihang panlahat. Lahat ng paksa ng ating GMRC at VE curriculum ay umiinog, no, at umaangkla tayo sa ating mga pangunahing ideya. Ang atin din pong GMRC at VE curriculum ay tumutulong upang malinang ang mga kasanayan ng ika-21 siglo o 21st century skills ng ating mga mag-aaral. Narito po ang ilan sa mga example o mga halimbawa kung paano nakita at malilinang ang 21st century skills sa ating curriculum. Para po sa kasanayang pang-impormasyon, media at teknolohiya or information, media and technology skills, may ilang paksa po tayo, no, sa iba't ibang grade level. Kagaya na lamang po sa grade 2, no, sa Baitang 2, wastong paggamit ng teknolohiya at iba pang kagamitan sa pakikipagkapwa. At para sa ating Baitang 7, mapanagutang paggamit ng social media bilang mamamayan. Kasunod po niyan ay ang kasanayang pakikipagtalastasan o communication skills. Pagkakaroon ng sariling kaibigan para sa Baitang 1, mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya para sa Baitang 4, at pagpapatawad at pakikipagkasundo sa kapwa para naman sa ating Baitang 7. Tayo rin po ay may kasanayan sa pagkatuto at inobasyon o learning and innovation skills. Ano-ano po yan, no? Samples po mula sa grade 6, sariling pagmamahala sa mga patapong gamit teknolohikal, at para naman sa grade 7, pagninilay sa mga isyu ng bayan bilang bahagi ng espiritualidad. Para naman po sa ating kasanayan sa buhay at karera o life and career skills, nariyan po ang paksang pag-iimpok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan para sa Baitang 5 at mga gampanin upang tugunan ang pangangailangan ng sariling kinabukasan para naman sa Baitang 10. Ilan din po sa mga nakapaloob na paksa ay tumatalakay sa mga isyong panlipunan o mga isinusulong din naman ng ating pamahalaan. Narito po ang ilan. Nandyan sa ating mga paksa, nakapaloob ang human rights, voters education, global citizenship education, mental health and well-being, peace education, disaster risk reduction management, education for sustainable development, at environmental protection and conservation. Narito po ang isang example o halimbawa kung paano minamapa sa curriculum ang ating 21st century skills at ang government trust. Ngayon naman ay titingnan natin yung paghahambing, no, ng 2016 ESP curriculum at ang GMRC at VE curriculum. So narito po yung paghahambing ng kanilang balangkas, no? So makikita natin nasa gawing kaliwa yung ating ESP 2016 at yung ating GMRC at VE curriculum. So para po sa bilang ng kasanayang pampagkatuto, isa rin po sa dinecongest natin ay yung ating good manners and right conduct and values education. So para po makita ninyo sa paglalatag, sa edukasyon sa pagpapakatao 2016, mayroon po tayong total na 381 learning competencies. Para naman po sa ating edukasyon sa pagpapakatao MELCS o yung most essential learning competencies, mayroon po tayong 313. Para po sa good manners and right conduct and values education, mayroon po tayong total na 259 learning competencies. Para lamang po makita ninyo, ito po yung ating latag ng ating 2016 curriculum. Sa inyong harapan, mapapansin ninyo na iba-iba yung number ng learning competencies per quarter per grade level. So hindi po siya consistent hanggang sa dumating po sa grade 7 to grade 10 na nagkaroon ng consistent number na 64 learning competencies per grade level. Ngayon,
tingnan po natin yung sa ating ESP MELCS, ganun pa rin po, hindi pa rin po siya consistent, iba-iba po. At nakabase tayo dun sa pinaka-kinakailangang maituro, no? At kaya po nabuo din yung ating most essential learning competencies. So ngayon po, ito na ang latag ng ating GMRC and Values Education Curriculum. Para po sa grades 1 to 4, mayroon lamang po tayong total na 24 learning competencies, no, sa isang taon. Sa grade 5 to grade 9 naman po, 28 learning competencies at sa grade 10 po ay 23 learning competencies. So maluwag po, ibig sabihin sa bawat quarter, mayroon lamang po tayo para sa grade 1 to grade 4, 6 na topic lamang po yan per quarter. Sa grade 5 to grade 9 ay 7 topic. Pagdating po sa grade 10, babalik po tayo sa 6 na topic at sa kanilang ikaapat na markahan, nandoon na lamang po 5 topic na lamang po. So bakit po nangyari yung ganito pong paglatag ng ating Good Manners and Right Conduct and Values Education Curriculum? Inaasahan po na pagdating ng grade 10, sila po ay lalabas at magkakaroon ng pakikipamuhay, pagsasabuhay ng kanilang mga natutuhang pagpapahalaga sa loob ng 9 na taon. So, ibig sabihin, nandito na po yung application na tinatawag natin na service learning din. So, meron po silang pagkakataon na makipamuhay o magpakita ng kanilang natutuhan sa kanilang komunidad, sa simbahan, no, sa kanilang kinabibilangang relihiyon, no, at maaari din pong maipakita to sa kanilang mga paaralan sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto. Ngayon naman po, makikita ninyo sa inyong screen yung ating gabay pang kurikulum. Pahapyaw lamang po para po ito sa grade 4. Makikita natin na isa sa mga malalaking pagkakaiba nila ay yung pagbibigay ng focus sa iisang lilinanging pagpapahalaga. Sa ating 2016 curriculum, makikita dyan yung kaugnay na pagpapahalaga, ngunit marami po siya. Sa example nga po natin, 5 po yung lilinangin o yung kaugnay na pagpapahalaga. At nakita po na mahihirapan o nahihirapan ang ating mga guro, ano ba talaga ang ina-assess o ang dapat na maipakita ng mga mag-aaral. Kaya sa ating GMRC VE curriculum ay mayroon na lamang isang lilinanging pagpapahalaga upang mas mabigyang focus, no, ang ating pagtuturo ng ating GMRC and Values Education. So, maaring maitanong ninyo, paano naman yung ibang mga pagpapahalaga? Hindi na ba ito maaaring maituro, no, o yung mga kaugnay na pagpapahalaga? Definitely, madadaanan yan at matatalakay, no? At hindi naman natin ipinagbabawal na maituro ito sa mga mag-aaral, lalong-lalo na sa talakayan at makakita tayo ng chance, no, or opportunity na makapag-insert ng mga related values, no, na maituturo sa ating mga mag-aaral. Ang sinasabi lamang po ng curriculum, yung focus po natin pagdating sa assessment ay yung nasa ating lilinanging pagpapahalaga. Gayon din po yung makikita ninyo sa ating mga textbook o sa mga libro o mga learning materials. Mayroon pong mga specificong values to be developed, no? At yun po yung tatalakayin sa aralin. Ngunit hindi naman ipinagbabawal na magtalakay pa ng ibang related values na maaaring maituro din sa ating mga mag-aaral. So bilang paghahambing pa rin ng ating 2016 ESP at GMRC curriculum ngayon, makikita natin dito yung latag, no, base sa mga katangian. So sa bilang ng kasanayang pampagkatuto, katulad nga ng binanggit ko, nabawasan tayo simula 381, ngayon ay 259 na lamang. Sinigurado din natin yung spiral progression, no? Sapagkat sa ating ESP curriculum, makikita yung konsepto ng spiral progression sa junior high school. Ngunit ngayon, sinikap na ito ay maipakita simula sa elementary, grade 1 hanggang grade 10, ay mayroon tayong spiral progression. Sa congestion naman, kakikitaan ng congestion noon ang ating ESP 2016 curriculum, no? At ngayon po, base sa ipinakita ko rin kanina,
Isinaayos natin yung distribution ng nilalaman simula baitang 1 hanggang baitang 10. Sa usapin naman ng career guidance. Dati po, ang ating career guidance ay nakapaloob sa balangkas ng ESP 2016 curriculum at bahagi siya ng Grade 9 ESP. Ngunit ngayon, ang career guidance po ay bahagi na lamang ng nilalaman sa pagbuo ng mapanagutang desisyon sapagkat mayroong sariling batas ang career guidance o ang RA 11206 at mayroon din siyang sariling programa. So yun po yung isa sa mga major developments na mayroon tayo in terms ng paglalatag ng career guidance lessons sa ating curriculum. Para naman po sa ating domain, no? Malaking bahagi ng domain ng ESP 2016 ay ang cognitive domain. Ngayon po sa GMRC at VE, isinaayos natin ang distribution ng kognitibo at apektibong domain. Para naman po sa nilalaang oras, before mayroon lamang po tayong 2 oras sa bawat linggo at para sa high school at 30 minuto sa araw-araw para naman sa elementary. Ngayon po ay katulad na siya ng nilalaang oras para sa mathematics, science, English at Filipino. Para po sa integrasyon ng pagpapahalaga, no? Medyo implicit po siya nung 2016 at lagi po itong hinahanap, lalong-lalo na nung ating mga mambabatas. Ngayon, ginawa na po nating explicit sa pamamagitan ng paglalagay o paglalaan ng sariling column para sa ating lilinanging pagpapahalaga o values to be developed. Gayon din po yung sa ating good manners. Katunayan, yan po ang tawag para sa nomenclature ng asignatura para sa elementarya. At yan din po ang tutungtungan para sa values education ng junior high school. Para naman po sa ating depth and core values, ito po ay very explicit na sa ating tema ng GMRC and Values Ed. So kanina po binanggit ko yung tema, no? Ano-ano po ba 'yan? Makikita din natin ito sa balangkas. So sa ating curriculum ngayon, gumamit kami ng mga pananda at tema sa bawat markahan. Para sa unang markahan, ang ating pananda ay sarili, ang ikalawang markahan ay pamilya, ang ikatlong markahan ay kapwa, at ang ikaapat na markahan ay pamayanan. Lahat po ng topic, no, ay sumunod sa ating tema. Ibig sabihin, hindi na po hihintayin ng bata na umabot ng ikaapat na markahan upang matalakay halimbawa ang pagmamahal sa Diyos. Sapagkat sa bawat quarter, nakapaloob na po yung lahat ng tema. Ibig sabihin, yun pong pagmamahal sa sarili, pamilya at kapwa, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kalikasan, at pagmamahal sa bayan. Lahat po yan ay tatalakayin sa bawat markahan. No? At ginagabayan lamang po tayo ng mga pananda, no, na makikita nyo rin po sa inyong screen. Narito naman po yung ating key stage standard, no? So para sa unang yugto at ikalawang yugto, makikita natin dyan yung ating good manners and right conduct o yung kabutihang asal at wastong pag-uugali, no? At para naman po sa ating ikatlong yugto, doon natin makikita yung ating values education, no? O yung ating mga paglinang ng mga pagpapahalaga. So pahapyaw lamang po, narito ang ating grade level standards. Binigyan ko po ng underline o in-underline ko yung mahahalagang bagay na dapat ninyong maalala, no, dito sa ating grade level standards. Para po sa baitang 1, mahalagang mahalaga ang role ng guro dito sapagkat ang ating pong pagtuturo ng ating mga lessons o mga aralin sa grade 1 ay nagkatuon sa pagsunod sa mga kilos. Ibig sabihin, ang kanila pong manner ng pagtuturo, yung action po nila, no, ay ipapakita sa mga mag-aaral at ito po yung susundan ng mga mag-aaral. Halimbawa, paano yung tamang halimbawa yung pagmamano, no, yung paggamit ng mga magagalang na pananalita,
Ito po ay ipapakita ng guro sa mga mag-aaral sa lesson. Hindi po ito parang typical na lecture na makikinig lamang ang bata. Bagkus dito, pinapractice po talaga nila yan sa loob ng classroom. Pagdating po ng grade 2, patuloy po yung kanilang pag-unawa sa konsepto at yung pagsasanay ng mga kilos. Maaaring noong grade 1, limitado halimbawa isa o dalawang action lamang yung itinuturo ng guro. Sa ating baitang 2, nadadagdagan po yan. No? At patuloy na sinasanay ang mga kilos na yan. Para naman po sa baitang 3, pag-unawa sa mga konsepto at dito po binibigyan na natin ng pagkakataon na sila naman ay mamili ng kanilang mga kilos, no? Na maaaring natutuhan din nila para sa ng kanilang grade 1 at grade 2. Para sa baitang 4 po, pag-unawa sa mga konsepto at nakita ninyo yung naka-underline tungo sa paghubog ng mga virtue at pagpapahalaga sapagkat ini-introduce na natin dito sa Key Stage 2 yung ating tunguhin papunta sa values education ng grade 7. So nandito na po sa grade 5 naman, mga konsepto at paglalapat ng mga angkop na kilos. So ang mga gawain po nila ay paglalapat ng mga angkop na kilos sa iba't ibang sitwasyon. Again, patungo po ito sa paghubog ng mga virtue at pagpapahalaga. Para naman po sa ating grade 6, pag-unawa sa mga konsepto, patuloy na paglalapat at paglinang ng mga kilos. So magkakaroon at inaasahan sa ating grade 6 level na sila mismo yung lilinang o mag-iisip paano pa nila mas mapapabuti yung kanilang mga gawain, yung kilos na kanilang maipakikita at maisasagawa. Again, tungo pa rin po yan sa paghubog ng mga virtue at pagpapahalaga. Para naman po sa ating grade 7, no? Nakatuon po sila sa pag-unawa sa mga konsepto at kilos at pagtupad ng kanilang tungkulin. So ang ating topic sa ating grade 7 ay nakatuon sa kanyang tungkulin o paghubog ng responsibilidad sa ating mga mag-aaral. Para sa grade 8 po, pag-unawa sa mga konsepto at kilos at pagkalinga naman sa kanilang pamilya at kapwa. So lalabas na sila sa sarili, pupunta naman sila sa kung paano ang kanilang sarili, sila mismo ay tutulong para sa pagkalinga ng kanilang pamilya at kapwa. Para naman sa baitang 9, pag-unawa sa mga konsepto at kilos pa rin at pagtataguyod ng bayan. And lastly, sa ating grade 10, makikita natin na nahahawig siya doon sa goal ng ating learning area, no? Pagpapakita ng kilos at pag-unawa sa mga konsepto at ang pagiging sangkot sa pangangalaga at pagpapayaman ng sanlibutan. So yun po ang ating grade level standards. So narito po yung ating sample curriculum guide para sa Baitang 4, no? Makikita natin diyan yung nilalaman o content, pamantayang pangnilalaman o content standard, ang ating kasanayang pampagkatuto o learning competency, ang pamantayan sa pagganap performance standard at ang lilinanging pagpapahalaga o values to be developed. Sa atin pong learning competency, mahalagang maunawaan ninyo na ang ating learning competency, kahit nakita ninyo na may 1, A, B, at C, ang bilang lamang po niyan ay isang learning competency. So kung ang ating pagkuha o pag nilift natin ito, tinanong, ano ang learning competency ng unang topic para sa unang markahan ng Baitang 4, yung buo po ang ating kukunin. So kasama yung 1, A, B, at C. So narito po yung istruktura niya, no? Yung A po, sumasagot yan sa ano ang dapat matutuhan ng mag-aaral sa bawat paksa o sa paksang ito. Ibig sabihin, nandito yung paglilista. Halimbawa, nakakikilala siya ng mga batayang impormasyon sa sarili. Sa letter B naman, nakapaloob dito yung ating batayang konsepto. Ano naman yung kaisipan na dapat maipahatid sa mag-aaral? At yung ating letter C, ano yung inaasahang kilos ng mag-aaral kaugnay sa aralin? At yun atin pong numbered competency, yung 1, yung naipakikita ang tiwala sa sarili
sa pamamagitan ng paggamit ng mga batayang impormasyon sa mga angkop na sitwasyon, nakapaloob naman dito yung ating nililinang na pagpapahalaga. So sa kabuuan po, nariyan ano yung dapat matutuhan, ano yung dapat na kanilang maintindihan, ano ang dapat maisagawa, at ano ang ating nililinang sa kanila na nakapaloob sa kabuuan ng ating learning competency. Sa aking pagtatapos, iiwanan ko po ito sa inyo. Ang pagsasabuhay ng pagmamahal sa Diyos, sarili, pamilya at kapwa, kalikasan, bansa at daigdig tungo sa kabutihang panlahat ang natututuhan sa GMRC at VE, sapagkat ang tunguhin o outcome ay makapagpubog ng kabataang Pilipino na nagpapasya ng mapanagutan, accountable, kumikilos ng may wastong pag-uugali at pagkiling sa kabutihan. So with that, maraming maraming salamat po at kayo po ay pagpalain ng ating poong may kapal.